Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Diyos ay kapiling mo tuwina. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binatin niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Good afternoon din po, Father. Pakibati ang mga katabi natin. Good afternoon. At tayo po ay nasa Biyernes muli. Salamat sa Diyos at ang ating panahon ay talagang hindi mo maunawaan. Uulan, aaraw, ngayon mainit na naman. Kaya bigyan natin ng mainit na papurit pasasalamat ang ating pong Jesus Nazareno. Mas malakas sa palakpak para sa Kanya. Sabihin nyo sa katabi ninyo, mabuhay ka! Alam nyo, yan ang bati nating mga Pilipino, no? Kapag tayo po ay may mga foreigners na bisita, yan ang ating pambungad na pagbati, mabuhay! No? Alam niyo ba na sa araw na ito, sa Biyernes sa ikalawang linggo ng Adbiento, 2 kandila nang nakasindi, meron tayong isa pang mahalagang pinagdiriwang, lalo na tayong mga Pilipino. Noong December 8, anong ipinagdiwang natin? Immaculate Conception. Si Maria ay ipinaglihing walang sala ng kanyang ina. At ngayon po, tungkol ulit kay Maria, Our Lady of Guadalupe. December 12, nagpakita ang mahal na ina sa Mexico sa isang ordinaryong lalaki, si Juan Diego. Hindi siya kagad mapaniwalaan ng mga tao hanggang sa ipinakita niya ang tela at bumagsak ang maraming rosas at ang mukha ng mahal na ina. Kakaiba. Bakit ho? Ito daw ang patrona ng mga Pilipino, ng Pilipinas, ang mahal na Birhen ng Guadalupe. Yung sinabi nating mabuhay at ang Guadalupe, anong pagkakaiba? Ano ang relasyon at koneksyon? Yung pong larawan ng Guadalupe, sinuri. At ang titingnan ninyo, ang hugis ng katawan ni Maria dito, hindi masyadong sexy. Sinuri ng doktor at natungklasan nila na ang larawan na ito ay ang mahal na inang nagdadalang tao. At sinuri ng doktor, tinignan niya ngayon yung laki ng sentimetro ng kanyang tiyan. Tamang-tama, sakto sa isang babaeng nagdadalang tao sa kanyang 9 na buwan. Sabay tingin naman doon, suriin ninyo.
At meron pang isa, tinignan nila ang mata ng mahal na Birhen ng Guadalupe at sila'y nakakita ng hugis ng tao sa loob ng mata. Isang buhay sa loob ng mata. Kaya ang mahal na Birhen ng Guadalupe ay ang ina ng buhay. Kaya yung mabuhay, mama ng buhay. Mother of life. Kaya napakaganda naman, patrona ng ating mga Pilipino. At ang pagbati natin sa ibang tao, mabuhay. Kumbaga sa kanila, long live. Kaya sinabi natin sa mga katabi natin, mabuhay ka, ibig sabihin, sa dami ng mga pagsubok na dumarating, sa dami ng mga alalahanin mo, sa dami ng mga sakit na iniinda mo, sa dami ng mga iniisip mo, alalahanin mo, takot mo, ipinapaalala ng katabi mo, piliin mo pa ring mabuhay. Mabuhay. Bakit? Sapagkat araw-araw, ipinaglalaban ng Diyos, pinipili ng Diyos na mabuhay ka pa rin. Palakpakan natin ang ating Panginoon bilang pasasalamat sa Kanya. Now, just imagine. Imaginein ho natin. Kaya nga ano ang ganda ng ating ebanghelyo. Alam niyo po yung gospel natin ngayon, dalawa ang pagpapilian. Yung isang gospel ay tungkol sa pagbati ng anghel kay Maria. Annunciation. Pero ang pinili ko ay ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Visitation. Bakit? Sapagkat si Maria nagmamadaling pumunta sa kanyang pinsang si Elizabeth. Dala-dala ang hindi lang buhay, ang habang buhay ng tao. Kita nyo na kung ano ang dala ni Maria? Ang kaligtasan, ang forever ng tao, ang dala-dala ni Maria. Kaya mahal natin si Maria, kaya wag niyong kakalimutan, pahalagahan, mahalin ang mahal na ina. Sapagkat isa lang ang bigay at dala-dala ni Maria sa buhay mo, ang forever mo. And that is ang Poong Jesus Nazareno. Kaya kapag ikaw ay tinatamad magsimba ng Biyernes, lagot ka kay Mama Mary. Kapag ikaw ay tinatamad ng mag-serve, lagot ka kay Mama Mary. Kapag ikaw ay nagtataksil na sa Poong Nazareno, lagot ka kay Mama Mary. Pero kapag ang lahat ng ito ay nagawa mo, si Mama Mary ang bahala sa iyo. Hindi kanya hahayaang mawalay sa kanyang anak. Ibabalik tayo ni Maria sa buhay na walang hanggan. At yan ay ang ating Panginoon. Kaya ganun ang halaga ng misyon ni Maria. At yun din ang ating dapat tularan sa Kanya. Na bago matapos ang taon na ito, pag nilayan natin, paano ko ginamit ang buhay na pinagkakatiwala pa ng Diyos sa akin? Bago matapos ang 2025, anong ginawa mo sa buhay mo? Huwag mong isisi sa iba. Huwag mong ituro sa iba. Huwag mong ipasa sa iba ang nangyayari lagi sa buhay mo. Dahil pag natapos ang kwento natin ng buhay sa mundo, pag humarap tayo sa Diyos, wala kang ibang kasama. Ikaw lang. Hindi ka pwede magsabing alikay dali, Lord, ito po yung tinulungan ko. Baka nga nakalimutan ka na eh. Nandito ka pa, nakalimutan ka na. Hindi pwedeng, Lord, alika. Ito po yung nang walang ya sa akin. Wala. Ikaw lang ang haharap sa Diyos at magsusulit tayo sa Diyos. Anong ginawa mo sa buhay na ibinigay ko sa iyo? Kaya bago matapos ang taon na ito, ipinapaalala sa atin ng kapistahan ng mahal na Birhen ng Guadalupe. Siya ay nandito, kapiling natin ng mahal na ina, upang gabayan tayo, upang samahan tayo sa mga pagkakataon na nakakalimutan na nating alagaan, irespeto, mahalin, ipagtanggol ang buhay natin.
Mula pa lamang sa sinapupunan hanggang huling hantungan, ipagdasal natin ang buhay natin. Alam mo ninyo, kamimisa ko lang kanina, ngayong umaga at alauna, sa dalawang kumpanya. Pareho ang kumpanya ay maritime, no? Sa mga seaman. So tungkol sa paglalakbay. Nung nakaraang buwan po ako'y pinagpalang makasama sa isang Marian pilgrimage. Kaya wala ho ako ng ilang biyernes dito. Nakakatuwa yung nakasalubong ko. Sabi, Father, ilang biyernes kang wala. Parang galit na galit. Sabi ko, meron akong utang sa iyo. Ganyan ka galit. Na-miss lang siguro ako. So sumama ako sa Marian pilgrimage. Sa Europa. Sa Fatima, sa Lourdes. Tapos po may kaibigan ako, sabi niya, Father, sa susunod naman, sabihan mo ako pag meron kang pilgrimage ulit para makasama ako kasi pag-iipunan ko yan. Totoo naman, kung may gusto kang puntahan, huwag kang mangutang ng mangutang. Pag-ipunan. So pinag-iipunan. Kasi Father, kasama yan sa bucket list ko. Kayo ba meron kayong bucket list? Yung mga, sana makapunta ako doon. Sana kami rin makarating doon. Meron tayong bucket list. Pero papaalala ko po sa inyo, huwag na huwag ninyong kakalimutang ilista sa mga gusto nyong mapuntahan ang langit na hinahanda ng Diyos para sa atin. Dapat nasa bucket list mo yan. Baka ang dami mong gustong puntahan. Pero ang langit, wala na sa listahan. Pag-ipunan natin, isa lang ang pwedeng makatulong sa atin. Maggawa ka ng budget at papuntang langit, kabutihan budget ang kailangan natin. Kabutihan budget. Nung Biyernes, kahapon, may opisina akong binasbasan. Sabi ko, bakit po kayo magpapabasbas? Christmas party nyo. Ay, hindi po, tapos na. May birthday ba sa inyo? Ay, wala naman po. Bakit kayo magpapabless? Kasi po, Father, itong taon na ito, 2 kaopisina namin, magkasunod na matay. Siguro sila kinakabahan. Lalo na siguro yung katabi nung namatay, baka sabi niya, baka ako nang susunod. Ano yung sunod-sunod? Pero alam ho ninyo, nakakagulat at nakakalungkot. Yung mga namatay ho, isang 40s lang. At yung isa, 30s lang. Yan ang buhay. Hindi na uso yung matanda na ako, malapit na ako. Are you sure? Baka 132, buhay ka pa. At eto, makinig ang mga bata-bata pa. Huwag na huwag ninyong pinagyayabang. Bata pa ako, kaya pa yan, matagal pa ako. Are you really, really sure? Baka ni 40, hindi ka na umabot. Sa ginagawa mo sa buhay mo, sa lifestyle mo. Kaya ano ang sabi ng Adbyento? Laging maging handa. Yan ang paalala ng Adbyento at ng mahal na ina. Ingatan mo ang buhay mo ngayon. Kaninang umaga pagising ko, ang sakit-sakit ng mata ko, yung aking kanang mata, natakot ako. Kasi years ago, nagkaroon ako ng retinal detachment, nabulag ako. Ganitong panahon din. So sabi ko, Lord, wag naman part 2. Natakot ako. Akala ko'y mabubulag na naman. Pina-check up ko, Father, nairita lang, napuwing lang. So alam nyo, kagabi ang saya-saya ng aming vicariate party, tawanan, kain, and then kaninang umaga, ninervyos na ako. Ganyan ang buhay. Hindi mo masasabi. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, bago matapos ang 2025, magkumpisal tayo. Tayo. Anong ginawa kong mali sa buhay ko? Anong ginawa kong masama sa buhay ko? Paano ko sinayang ang mga araw sa buhay ko sa paggawa ng kasalanan? At bago matapos ang 2025 at pumasok ang bagong taon, ipagkatiwala ulit natin sa Diyos
ang buhay na ibinibigay pa niya sa atin. Marami pa tayong pwedeng puntahan, pero araw-araw, huwag niyong tatanggalin sa listahan ang langit na hinahanda ng Diyos para sa atin. Buhay ka pa, mabuhay ka pa. Amen.